Kumusta po ang mga inutil? Mga nanonood sa atin. Dinedma daw po ng US Embassy ng Embahada ng Estados Unidos yung pong banta ni Teddy Boy Daldal Locsin Jr. na kanyang binabantaan o binababalaan yung pong Embahada ng Estados Unidos sa Maynila sa maaring maging consequences o resulta. Ang pahayag nito kamakailan na tumutukoy po sa Sabah bilang bahagi daw ng Malaysia. Kala mo mga nationalist ang mga damuho no po. Nationalist of China. Naghagis na po ng tuwalya si Ike Losada. Harry Roque. At umaming mga kaibigang lawa na tama yung pong mga eksperto ng University of the Philippines sa forecast nito tungkol sa coronavirus cases na maaring umabot sa 85,000 nitong katapusan ng July. Tugma po lumagpas na nga nilagpasan na yata natin yung China di ba? Sa China naman mapagkakatiwalaan mo ba yung balita ron? Siyempre, controlled ang media ng information. Yun ang gustong gawin dito sa Pilipinas, mga kaibigan. At hindi raw po tayo mga inutil bilang isang bansa, sabi po ng mga senador. Kung hindi inutil, walang silbi, incapacitated. At ika nga po, binanatan daw ng mga senador si Presidente Duterte, mga kaibigan, sa tinatawag na defeatist position, defeatist attitude. Yung wala na, inutil na. Bueno, mga kaibigan, tayo po ay magsisimula na. Lumalabas po, we are on our own na rito sa labanan sa coronavirus, mga kaibigan. Bahala na system. Hindi natin maintindihan kung bakit pataas ng pataas ang bilang nito pong kaso dito sa Pilipinas. Ang sabi, magbubukas naman daw yung ibang mga establishmento. Pinapayagan na raw na magbukas katulad ng internet cafe. Mga kaibigan, alam naman ninyo sa internet cafe, kulob yan di ba? At bukod sa kulob, talaga nagtatalsikan ng laway ng mga bata dyan pag naglaro nung ano ba tawag doon? Inilalaro nyo? Dota. Naku, anak ng mga kaibigan. Tapos pabubuksan mo. Walang lunas. Itong coronavirus, walang hakbang para makontrol itong coronavirus sa Pilipinas. Hindi natin maintindihan yan. Yan ang mga sinasabing labag sa sentido komun Ngayon, ang sabi na dito sa balita, hindi pinansin, binaliwala ng US Embassy dito sa Maynila yung pong banta ni Foreign Secretary Teodoro Daldal Locsin Jr., mga kaibigan, na ang United States, akala mo may may panable, may leverage sa Amerika mga kaibigan kung makapagsalita tungkol daw sa sinabi ng embassy sa kanilang pahayag sa social media na maliraw na tinukoy ng US Embassy yung Sabah bilang bahagi ng Malaysia. Galing Para bang nationalist kung pakikinggan mo
Akala mo ba nagmamahal sa bayan Oh, kasi meron daw kasaysayan ang Pilipinas sa Sabah base sa pagmamay-ari ng Sultan of Sulu na dati pong North Borneo. Pero ang gobyerno po wala namang ginawa dito simula pa nung pagkatapos sa panahon ni Marcos. Sabah is not in Malaysia, sabi po ni puro daldal luksin, puro hangin. Dapat vulcanizing ang pwesto nito mga kaibigan puro hangin sa katawan nito Sabah is not in Malaysia. If you want to have anything to do with the Philippines, yan. Sabi niya raw sa kanyang Twitter. Pero ang embassy po, hindi pinansin ito. At yung sinasabi ni Locsin, yung po'y may kaugnayan sa isinyer ng US Embassy na balita mula sa US Agency for International Development o USAID. Ito, kala mo kung makapagsalita itong mga nasa administrasyon ngayon, lalo ito si Locsin, akala mo hindi nangungutang sa Amerika. Mga kaibigan pag pinag-usapan natin yung utang, may bago na namang di ba, utang. At saka alam nyo, pag may utang, may kondisyon, di ba? May mga kondisyon yan ano ba ang kapalit ng pag-utang mo? Alam nga namang pautangin kita, di ba? Nang walang kapalit. Ganun yan yun ang masama sa pag-utang ng Pilipinas sa China. Kakapiranggot yung nasasabing inutang sa China o konti, mga kaibigan, pero lintik po ang ika nga po pagmamahal sa China, di ba? Ng administrasyon. Ang sabi dito, ito daw United States, USAID, yung, ano tawag doon, yung US Agency for International Development, nag-donate, donasyon pala ito ng 500 hygiene kits to the DSWD servers Region 9 for use by returning Filipino repatriates from Sabah. Yun. Kaya pala nabanggitan Sabah dito dahil sa itong donasyon para gamitin o magamit ng mga magsisiuwing Pilipino na ililikas mula sa Sabah, Malaysia, na dumating doon sa Zamboanga City at Bunggao, Tawi-Tawi. Mga kaibigan, pinakita yung mga litrato doon sa Twitter, doon sa social media. Sabi ni Locsin, you better edit that announcement. Dapat daw baguhin yung pahayag na yon if you know what's good for you. Ba? Kung alam mo ra kung anong mabuti para sa iyo, di ba? Pero ang US Embassy nga po, mabuti naman hindi na pinansin dahil sino pa ba papansin dito, mga kaibigan? Nagpapanggap kayong nationalist, makabayan. Nagpapahalaga kunyari sa kasaysayan ng Sabah at ng Pilipinas, hindi naman kayo nagsasalita tungkol sa China, di ba? At ipinagtatanggol nyo pa palagi yung China. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yan ang hirap sa mga mga nakapwesto ngayon.
nagpapanggap puro pagpapanggap na lang ang alam mga kaibigan. Magtataka pa ba tayo? Ha? Sinasabi niya, yun daw kasaysayan ng, kasi meron tayong di ba? Claim diyan sa Sabah. At kung matatandaan ninyo, itong si Locsin, hindi naman ngayon lang pinanganak ito sa gobyerno mga kaibigan Naging cabinet member din ito ni President Cory Aquino, pero napatalsik din. Yan yung nanunulot nagpasulot sa mga media nung araw. Nung siya ang press secretary ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Ngayon, binabanggit mo yung Malaysia, yung Sabah. Na yan sa Pilipinas, meron tayong makasaysayang pag-angkin sa Sabah. Ba't hindi mo yan kinukwento? Diba? Bakit hindi ka kumibo nung nandoon ka sa administrasyon ni Mrs. Cory Aquino? Kunyari lang yan yung sinasabi ninyo Katunayan, nung kamakailan, di ba, sinasabi natin bakit hindi kumikibo itong si Teddy Daldal Locsin, mga kaibigan, doon sa naging pahayag ng China. Ano sabi ng Chinese Embassy rito? Mga kaibigan, nung ambassador nila rito? Ano raw? Hindi raw sila papayag sa statement ng Pilipinas. O sa pagmamay-ari ng Pilipinas doon sa desisyon, base sa desisyon ng UNCLOS. O ba't wala kang sinabi tungkol doon? Hindi ba? O kunyari, nationalist ka, pinalilitaw mo, nagmamalasakit kayo sa bansang Pilipinas. Pero wala kang sinabi nung yung US Embassy official o Chinese Embassy official dito sa Pilipinas ang nagsalita laban sa Pilipinas. Di ba ang sabi ko pa nga, alin? Kung ako secretary ng Foreign Affairs, patatapong ko to pabalik sa China. Padedeklara kong yan, persona ng grata dito sa Pilipinas yan. Di ba? Pare-recall ko yung appointment niyan dito sa Pilipinas. Kung talagang kayo, makabayang kayo, nagpapanggap lang kayo Pag sa Amerikano, dami niyong sinasabi. Pero ang salita nito, English Si Teddy Boy Locsin. At kung pag-English ito, mga kaibigan, talagang kumakalabukob ang English niyan. Hindi ko nga lang maintindihan. Kasi malabo yung niyan, malabo magsalita yan, di ba? Hindi clear magsalita. Akala mo, Amerikano Nagpapanggap na Amerikano pag nag-i-English, mga kaibigan. Ano ka, nationalist ka na ba ngayon? Kailan pa, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mga kaibigan, yung claim natin sa Sabah, matagal ng panahon yan, di ba? Si Marcos pa ang unang gumawa ng hakbang para mabawi natin yung Sabah. Mga kaibigan, para mapunta sa Pilipinas. Alam naman ninyong kasaysayan yan. Kung hindi nyo alam, tanong nyo sa mga magulang nyo. Baka natatandaan pa nila yung Jabida Massacre. Ang hirap dito kay Locsin, pagkasama siya sa isang administrasyon, pag baluktot din siya. Di ba hunyango tawag sa ganon? Yung mga kamilyon, mga kaibigan, di ba? Mga hunyango. Yung kasaysayan na yan, sa diplomasya yan, mga kaibigan, diplomatic. Binabanggit mo ngayon yan alam mong meron tensyon sa South China Sea, di ba? Sa West Philippine Sea.
meron tension nangyayari dyan. Dalawa ang pinatatamaan mo. Amerika at saka yung Malaysia na kumakampi sa atin sa ating claim doon sa mga teritoryong gustong nakawin ng bansang China sa atin, mga kaibigan. Kaya nakita ninyo, ultimo yung mga natural resources sa dagat. Natatandaan nyo ba merong yung mga fossil na perlas? Ano ba tawag doon sa malaking kabibi na yun? Yung malalaki na ninanakaw ng China? Akalain ninyo pinag-utos ng kasalukuyang administrasyon yan, sa kasalukuyang administrasyon, na yan, pinagbabawal sa possession ng mga Pilipino. O ano tawag dyan? Clam? Ano? Yung malaking, na yan? Shell. Yung mga libu-libong taon ng edad, mga kaibigan, sapagkat yan ay ginagamit ng China, hindi natin alam kung saan nila gagamitin yan. Ang dami niyan dito, mga kaibigan. Ano yan perlas yan Pearl fossil mga kaibigan Pagka Pilipino, hindi mo pwedeng ibenta. Halimbawa, meron kanyan, hindi mo maibebenta yan. Ipahuhuli ka pa sa kwan sa otoridad Pero ang China, ewan ko kung sino may utos niyan at kung bakit nila iniutos yan, na yung mga pearl fossil na yan, mga kaibigan, meron ako ditong kapraso niyan Nasaan na yung kapraso ko dyan? Napakalat-kalat dyan. Ha? Hindi, akin na. Pakikita ko lang dito sa mga nanonood sa atin para malaman nila. Diba? Ang lalaki niya, meron akong kapraso niya, may nagbigay sa akin. Ganyan kasi laki ng kamao. Ha? Ang dami daw niyan sa kung saan lugar. Ang bibigat ng timbang, ang lalaki, mga kaibigan. Mga taklobo yan. Yung mga mangingisda natin, nakukuha nila yan nung araw pa Hindi nga nila alam kung ano yan Hindi nga nila naintindihan nung araw Kailan na lang yan dahil nagkaroon ng mga mga documentary, mga interview sa television, noon na lang nalaman, mga kaibigan, kung ano yung mga nakukuha lang ng mga mangingisda nung araw yan dito sa atin. Kaya tinatambak lang sa kanilang mga lote, sa kanilang mga bahay. Hindi nila alam kung ano talaga yon. Pero yun, mga giant pearls yun, natural pearl. Mga kaibigan, na dahil ang edad ng mga yan ay mga libo-libo na. Sipin mo, yan lang kayamanang malaki yan, pero ipinagbabawal yan na ilabas o ibenta ng mga Pilipino na nagmamay-ari niyan. Pero ang mga inchik ay ninanakaw yan dito at pinababayaan. Kaya nga ayaw pahawakan niya sa mga Pilipino ay para sa mga inchik yan. Siguro kabilang yan sa mga ipinagbabawal ng inchik na ipag-utos na ipatupad dito sa Pilipinas. Yun lamang mga mangingisda natin, di ba? Tinataboy nga yan lahat ng mga bagay na nasa teritoryo natin, hindi mo pwedeng galawin. Mga kaibigan. Sino nagpapatupad niyan? Ang gobyerno natin. Sino nagutos sa kanila niyan? Na ipatupad nila yan. Hindi ba ang China? Ngayon, yung claim sa Saba na yan, matagal na ho yan. Sana kinuwento ni Locsin ang kwento dyan. Para magmukha siyang tamulmol. Kasi napwesto siya kay Mrs. Cory Aquino, di ba? Yan ang mga sip-sip nung kay Cory. Kung gaano kasip-sip yan ngayon, kay Presidente Duterte, ganong klase pagsisip-sip niya kung inabot nyo kay Cory Aquino, yan yung mga taong divisive yung mga pinaghahati ang bayan. Akala nila pagka naging
napwesto sila, kung sino lang yung kumakampi sa kanila, doon lang sila merong pananagutan. Nakalimutan nila, ang pananagutan nila, kay bumoto sa iyo kay hindi, nananagot ka sa mga taong yan. May accountability ka sa lahat ng tao. Yan ang politikang gusto nila eh. Mga kaibigan, hati-hati. Kaya sabi ko, tanga lang kayo kung hanggang ngayon, pumapayag pa kayo na maging bilanggo ng paniwala na dapat Marcos ka, Aquino ka lang. Hindi pwede yun, mga kaibigan. Kaya nahulog tayo sa idolatry. Di ba? Yung paghanga mo sa tao, nagiging sobra, nagiging Diyos na sila para sa iyo. Politika lang yan, mga kaibigan. Kaya hanggat hindi nagkakaisa ang mga Pilipino, walang mangyayari. Kahit anong paglaban ang gawin mo, wala. Unang-una, ang opinion dito binabaliwala. Bakit? Kasi nga, hindi malakas. Paano magiging malakas ang opinion kung hati, wasak ang mga mamamayan? Pagdating sa politika, nagkakampihan, mga kaibigan. Hindi balik kung politika lang. Hindi. Ayaw nang umalis doon sa paniwala. Kung sino yung pinaniniwalaan nilang politiko, mga kaibigan. Kaya hindi nagiging malakas ang opinyon ng Pilipino kahit kailan. Hindi katulad sa ibang bansa, pagka nagsalita ang tao, nakikinig hindi pwedeng hindi makinig ang pamahalaan. Hindi pa nga nagsasalita ang tao, nakita na ninyo sa Japan, di ba? Halimbawa, tingnan niyo doon sa Japan konting alingas-ngas lang. Di ba yung isang politiko dyan nag-resign sa pwesto. Niwala pa nga sinasabi kung ang akusasyon kasi sa kanya magkakaroon ng eleksyon, namumudmud siya ng milon. Alam niyo naman ang milon sa Japan, mahal yan dahil napakasarap ng milon sa Japan. At saka ng mga alimasag, mahal din ang alimasag dyan. Pala, yung official na yun, mayaman. Inakusahan siya sa isinulat na namimigay siya kasi bawal yun sa eleksyon, sa batas ng eleksyon nila. Sa atin man ang daming bawal dito, hindi naman napapatupad yun pag eleksyon Lahat ng pandaraya makikita mo sa eleksyon Pero lahat yun bawal ngayon, yung official na yun, di na niya inantay na magkaroon ng public opinion. Ganyan namang kadalasan sa Japan Wala pang public opinion. Bumababa na sa pwesto. Mga kaibigan. Di ba? Mga mga tauhan yan. Malalapit kay Prime Minister Abe. Yan si Locsin nung araw. Naku, sobra makadila yan. Sa panahon ni Mrs. Cory Aquino. Pero napatalsik din yan, di ba? Dahil sa bastos. Mga kaibigan. Ngayon, sana ikwento niya yung istorya. Ayoko nang ako magkwento niyan kasi mas importanteng issue ngayon, magsama-sama ang mga Pilipino. Wala rin yan baliwala yan, banggitin mo yan, magtatalo lang tayo. Mauubos lang ang panahon natin sa kakukwento, sa katatalo, nang wala namang kawawaan, mga kaibigan. Makikipagtalo ka, kay Marcos, kay Cory, Aquino, Marcos, ganyan. Ano mapapala natin dyan, mga kaibigan? Kaya tayo sinasakop na ng China Kasi puro tayo tanga. At lumabas naman yan sa isinagawang malawakang pandaigdigang pag-aaral. Ang mga Pilipino, mangmang, pagdating sa mga importanteng issue, hindi nauunawaan.
ang mas gusto pa nila yung kanilang pagiging panatiko, yung bulag. Panatikong paniwala. Bulag na paniwala sa mga taong pinaniniwalaan nila kahit nagsasabi na siya'y inutil. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi nga ho natin mga kaibigan, yung pag-amin ni Presidente Duterte na siya inutil laban sa China, mga kaibigan, nagre-reflect yun sa lahat ng kanya mga kasama sa pamahalaan. Damay na sila ron. Lahat ng nasa gobyerno ngayon, puro kayo inutil. Presidente na yung nagsasabi, di ba? Bakit kayo inutil? Isipin mo, pwede pala yun. Inutil ang presidente. Ano ginawa nyo? Di ba? Anong gagawin ninyo? Nung sabihin, inutil na ang presidente laban sa China. Ito raw ang sabi ng mga mambabatas na senador. The Philippines is not inutil in asserting its sovereignty over the West Philippine Sea, even if President Duterte has admitted being helpless in checking China's maritime encroachment. Ang sabi na ito mga mambabatas daw, pinagtanggol pa eh. Lumalabas dito, pinagtatanggol pa eh, mga kaibigan. Umamin na nga eh. Ano ba kayo, bingi? Kayo yung bingi. Kunyari, sila naman, galit. Kunyari lang yun. Pero pag binasa ninyo, mga kaibigan, double meaning eh. Sabi the lawmakers lamented Duterte's statement in his zona that he was inutil in asserting the country's claim over the West Philippine Sea as he could not risk war with China, which has already built militarized artificial islands in Philippine waters. We are not inutil as a country. Bumirada na naman si Senator Lacson. We belong to the community of nations and we are all bound by the rule of law that is internationally recognized. There lies our strength, sabi ni Senator Lacson. Mga kaibigan, etc. Pati si Gordon si Senator pro tempore Ralph Recto naman, sinabi niya na ang gobyerno dapat manatili yung sa posisyon na to strongly assert para igiit ang ating legal rights sa West Philippine Sea at ipagpatuloy itong paggiit diplomatically, mga kaibigan. Si Gordon naman, para daw sa kanya si President Duterte was raising China too much. Yan. Panginoon nila yan mga kaibigan Ang hina naman ninyo makiramdam kasi. Ang problema itong mga kunyaring ito, tumututol, kunyari kumukontra. At kunyari mga pinupuna yung sinabi ni Presidenteng siya'y inutil. Inutil na nga Diba? Tahasan na nga sinabi. At hindi pa rin kayo marunong magbasa ng pangyayari. Alam nyo ito.
itong sinasabi namin. Alam din namin na alam ninyong ang mga Pilipino, marami sa mga Pilipino ngayon, ang ika nga ay nababahala. At hindi na kailangan ninyong marinig yon. Sapagkat kayo ay mga opisyal ng gobyerno. Kayo'y mga mambabatas na naturingan. Nakagawa ba kayo ng anumang resolusyon man lang para kondinahin ang mga ginagawa ng China rito? Kung papansinin ninyo, itong mga senador, ganyan lang naman kayo. Wala naman mangyayari dyan sa sinasabi ninyo Ni hindi nga kayo makapaninindigan sa panig ng Pilipinas ang katunayan, hindi nyo ginagamit ang inyong mga kapangyarihan para pamunuan ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino na tumututol, mga kaibigan, sa pagsalakay sa ating kasarinlan. Wala naman kayong ginagawa Di ba kayo yung mga leader? Tumindig ba kayo? Yan ang problema ngayon sa Pilipinas. Walang namumuno pagdating sa issue ng China, laban sa China. Ba't hindi kayo tumindig? Hindi ba? Meron bang isa man lang sa inyo? Ito itatag natin ang isang samahan. Dyan lang sa Senado, wala kayo niyan Ito ang mga makabayang senador. Di ba? Na ano't anuman ang mangyari ay hindi kami papayag na basta-basta na lang gagawin sa atin yan ng China at hindi natin papayagan na magawa nila yan kahit inutil, umaming inutil ang presidente. Di ba? Meron ba nun? Meron ba maninindigan? Statement lang yung sinasabi ninyo, sa dyaryo lang yan. Pero, sabi nga, action speaks louder. Kahit magsalita ka pa araw-araw ng ganyan sa dyaryo, may mapapalaba Pilipinas dyan para hindi masakop ng China. Wala nga kayo di ba? Umiiwas nga kayo Yun lamang, ito lang Ibig nyo sabihin, hindi nyo nakikita na nagpapatupad ng batas para sa mga Pilipinong uuwi dito galing sa Amerika. Kailangan ang passport nila, Philippine passport. At pagka hindi Philippine passport, hindi pa papasukin dito, hindi pwedeng magbiyahe papunta rito sa Pilipinas. Yan ba hindi nyo nakikita? Pero ang mga in-check, hindi nyo rin nakikita. Ano nangyari sa investigasyon ninyo sa Pastillas? Naipatigil ba ninyo yung visa upon arrival na ipinatupad sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na nagbibigay ng karapatan sa mga inchik na yan na magsipasok dito ng walang visa at bibigyan pagdating sa airport? Ang dami na ninyong ginawang investigasyon. Kesyo Pogo, kesyo kung ano-ano. Pero nagkaroon ba kayo ng resolution man lang para ipabawi yung katarantaduhang visa upon arrival para sa mga incheck? Nakapagpasa ba kayo ng resolusyon na yon? Nananawagan na bawiin? Ano lang yun? Department level lang yun, Department of Justice lang yun. Wala, di ba? Tapos ngayon kung makapagsalita to sila Luksin, itong mga senador, kasama kayo sa inutil Ayaw nyo lang aminin, inutil din kayo. Yun nga isa, umamin na, inutil siya Kayo, ayaw nyo pang umamin Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng
Lapid Fire! Ewan ko kung anong drama itong kay Gordo naman, sabi niya, I feel hurt. Ba, nasaktan daw siya. When he said that, nung sinabi raw yun ni Presidente Duterte, nasaktan daw siya. Na we don't have arms and all, but we don't have to go to war. We can still assert our rights. Tagal na sinasabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio yan na ang ating paggiit sa kasarinlan ng Pilipinas ay hindi ibig sabihin naghahamon ka ng gera o sasaba ka sa gera. Ang katunayan, nagigiit din ng kanilang sovereignty ang Indonesia, ang Vietnam, mga kaibigan. Ang sabi pa nga ng Indonesia, di ba? There is no compromise. Or ano yung tawag nila ron? Wala raw compromise dyan. Ibig sabihin, walang kapalit dyan. Kung ano yung paninindigan ng Indonesia na bawal kayo rito sa amin, bawal kayo sa amin. Walang negotiation. Hindi sila nagbubukas ng pinto. There is no room for negotiation. Sabi nga, pagdating sa sovereign rights, ng Indonesia. Mga kaibigan, laban sa Inchik. Ginera ba sila? Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, nakipaggera ba ang Indonesia at ang China ba dahil doon sa kanilang mga paninindigan sa hindi nila pagpayag sa gustong mangyari ng China sa pananakop ng China, pagnanakaw sa mga teritoryo, paglapastangan, pagdapurak sa kasarinlan ng mga bansa. Ginera ba sila ng China? Hindi naman. Ngayon, ginagaya nyo lang yan para maging bida kayo sa dyaryo. Mga kaibigan, yan po ang masama lumalabas para bang kung hindi pa sinabi ni Presidente Duterte na inutil na siya pagdating sa issue ng China, mga kaibigan, wala pala silang sasabihing iba. Kasi nga po, napakarami ng basihan para sila kumilos wala, nakikipagkamutang kasi sila ng likod Mangyayari ba yan kung hindi kayo pumayag? Hindi magagawa yan kung hindi kayo pumayag. Bakit? Kasi gusto nila makinabang din sila sa kasalukuyang administrasyon. Darating ang araw, tapos din kayo. Pati kayo, wala na dyan. Baka akala ninyo, isa sa inyo magiging Senate President. Nagkakamali kayo. Alam din namin yan. Takot kayo Diba? Mga duwag kayo Ngayon, magsasalita kayo. Bukas, iba sasabihin ninyo. Pero, sa totoo, wala kayong ginawa. Hinayaan ninyo yan. Huwag niyo sabihin ang Senado ay walang papel pagdating sa pangangalaga ng proteksyon sa sovereign rights ng ating bansa. Napakalaki ng papel ninyo dyan. Hindi ba? Mga kaibigan, hindi namin alam kung nakikipagsabuatan kayo para makuha ninyo yung gusto nyo. Mga kaibigan, di ba?
Ang tagal na, example na nga lang eh. Sasabihin nyo, ito mga hakbang yung patungo sa ganap na pagsakop sa ating bansa. Alin yan? Kasama na yan, yung mga pagsasara ng ABS-CBN, yung pinapasok dito mga inchik, visa upon arrival. Sinasabi nga natin, simula nung ako'y magkamalay na inabot kong gobyerno, hindi nakakapasok dito. Si Marcos nga nakipagkaibigan din sa China yan Pero hanggang doon lang. Ha? Hindi niya pinapasok ang mga inchik dito na visa upon arrival. Mga kaibigan, ang trato sa China, kailangan silang kumuha ng visa. Kasi yung mga yan, hirap ang buhay sa komunistang bansa Wala silang kalayaan. Ang pag-aari nila kinukuha ng gobyerno. Di ba? Kaya nagsitakbuhan yung mga lumabang kay Mao Zedong, di ba, napunta sa Taiwan, di ba? Yan yung mga kumintang. Mga kaibigan. Ni Chiang Kai-shek. Ni General Chiang Kai-shek. Di ba yung mga inchik, pag nakalabas sa China, ayaw nang bumalik. Kahit naiwan na mga pamilya nila ron. Nakikipagsapalaran sa ibang bansa. At pagdating ng araw, tsaka na lamang nila ginagawa ng paraan na makapiling, makuha yung kanilang mga kamag-anak para makasama nila kung saan silang bansa napadpad. Ano ba dahilan ba't maraming inchik dito sa Binondo, yung mga Filipino-Chinese na ngayon? Yun ang dahilan Hindi ba? Ayaw nila sa China. Ngayon hanggang sa panahon na nitong nakaraang administrasyon, wala yan visa upon arrival. At sinasabi nga namin sa inyo, dahil matagal na tayo sa media, nagko-cover tayo nung araw dyan sa Bureau of Immigration, panahon pa ni Miriam Santiago. Mga kaibigan, nung si Tita Miriam ang commissioner ng immigration nung araw, alam na natin ang mga kalakaran dyan. Ang inchik nung araw, pag galing ka ng mainland China, kailangan mong secure ng visa sa Philippine Embassy or Consulate sa China. Hindi ka makakapasa di ba? At kung ikaw man ay mabigyan ng visa, mahigpit kasi nga komunistang bansa yan, unang-una. Hindi na babalik ang tao dyan. Yun din ang dahilan, di ba, kung bakit tayo mga Pilipino, hindi man tayo komunista, nire-require tayo na mag-secure ng visa sa maraming bansa. Bakit? Baka hindi ka na bumalik Di ba? Proteksyon ng bansa yun. Inalis nila yung proteksyon. Ano nangyari? Milyon-milyon ngayon ang inchik ditong nakapasok. At ang hindi natin alam, sila na rin na nagsabi, ito si Lacson, may mga People's Liberation Army. Ano yun? Yun yung mga intelligence ng inchik. Di ba yung mga pumatay dyan sa Makati, nahulihan ng ID, at ito rin ang natuklasang ginagawa ng mga nagsisipuntahan kunyari sa Amerika para mag-aral. O kaya, journalist kuno. Alam naman ninyo, ang journalist ng China, kontrolado nila yan. Mga kaibigan, inuutosan na maniktik sa mga bansa. Etong bansa natin pinakakawawa sa lahat ng tiniktikan. Hindi na nila kailangan tiktikan. Sinasabi na ng presidente, wala kaming kakayahan Sipin mo yon. Saan ka nakakita ng ganong leader sa buong mundo?
Isinisiwalat ang security. Isinapanganib ang security ng sarili niyang bansa. Saan ka nakakita nun? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kahit daw itong mga kaalyado ng administrasyon, binanatan daw si Presidente Duterte sa kanyang defeatist position. Yung defeatist attitude, alam naman ninyo yung defeatist attitude. Wala na tayong magagawa eh. Wala ka nang gagawin pala eh. Ba't nandiyan ka pa? Di ba? Nang sabihin niyang siya'y inutil, para imbes na ipagtanggol ang bansa, ang teritoryo ng ating bansa, laban sa pagsalakay ng mga inchik, at nagbabala na lalo lamang tayong ibubuli ng China dahil sa kanyang sinabi na yan. Alam nyo, yun ang panganib eh. Yung sinasabing tayo'y walang armas. Ba't mo sinasabi yun? Hindi ba yun yun? National security yun. Manganganib ang bansa mo pag sinabi mo yun. Hindi ba? Ang Vietnam maliit na bansa. Nakita ninyo nung nakipaggera yan, di ba? Mga kaibigan, laking bansa ng gumera sa kanila. Amerika, natalo nila eh. Hindi sila ganyan magsalita. Pero kaya nila tinalo ang Amerika, hindi dahil sa kulang sila sa armas, may armas sila, hindi doon. Nanalo sila sa gera dahil ang marami sa kanila ay nagmamahal sa kanilang bansa. Mga nationalist, ang mga Vietcong, mga kaibigan. Kaya sila nagtagumpay. Saan ka makakakita ng anumang grupo na hindi nagkakaisa magtatagumpay? Kaya natin hinihimok ang ating mga kababayan. Kasi yun lang ang pwede nating magawa. Wala tayong leader na tumitindig na sila ang dapat nagsasabi nitong ating sinasabi. Hindi ba? Sapagkat sila, sinumpaan nila yan eh. Tayo ba sumumpa dyan? Ito ba sinasabi natin dahil sa tayo may sinumpaan? Wala tayong sinusumpaan. Wala tayong accountability. Pero ginagawa natin ito dahil sa mahal natin ang ating bansa. Sino magmamahal sa bansa natin? Yung inchik? Gagahasain tayo ng inchik. Hindi tayo mamahalin yan. Mga kaibigan, interesado yan sa kanilang pakinabang sa natural resources natin. Unang-una na, yung deposito ng langis natin. Yun nga malampaya. May sinasabi ba tong kasalukuyang administrasyon sa malampaya? Wala. Di ba pinagkakitaan na nila Gloria yan? Mga kaibigan, yan naman ngayon, yung ating natural resources dyan sa West Philippine Sea na inaangkin itong mga walang yang ito. Na ang masama, hindi baling mag-angkin yun eh. Ang masama, pumapayag ang ating mga pinuno sa gobyerno at sinasabing sila raw ay inutil.
Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Rapid Fire sa matapang at makatotohanan ng pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Rapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Sipin ninyo, sasabihin ng isang leader ng bansa na wala tayong kakayahan eh. Hanggang doon lang ba? Kailangan ba may kakayahan kang makipaggera para lamang i-assert mo ang kasarinlan ng bansa? Hindi. Yun na nga, yung sinasabi ni Lacson. Tayo ay isang bansa, Tayo isang bansa na ika nga po ay kasama sa community ng mga bansa sa mundo. And we are all bound by the rule of law. Merong batas yan, mga kaibigan. At ang sa ating sitwasyon, sipin ninyo, yung mga bansa na malalakit maliliit, nagsasama-sama para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mamamayan. Baliktad eh. Yung ating mismong gobyerno ang ayaw mag-assert ng ating pong kasarinlan. Mga kaibigan, baliktad eh. So, yan po. Ang hirap kasi dito sa mga senador, too late the hero kayo eh. Kung talagang totohanan niya mga paninindigan ninyo at kayo ay naninindigan para sa bansa natin at sa ating mamamayan, gusto nyong magpanggap na nationalist, tumindig na kayo ngayon. Manindigan na kayo. Diba? Himukin ninyo. Kayo yung leader eh. Himukin ninyo ang ating mga kababayan na tayo'y magkaisa. Hindi ba? Manindigan tayo laban sa China. At pag yan, nakita yan ng mga bansa, malalakit, maliliit, na kumikilala sa ating karapatan sa pagmamayari sa mga teritoryong sinakop ng China, mga kaibigan, lalo nila siguro tayong ipaglalaban. Lalo silang maninindigan para sa atin. Pero kung nakikita nilang ganyan, katulad yan, mga federalismo, huwag nyo, pinababayaan ninyo na mga pipitsuging senador na pasok kayo dyan sa Senado. Papayag kayo maging sagwil sila. Ika nga po, para sa panig ng bansang Pilipinas, sila ang mga kinatawan ng China sa Senado sa pamamagitan ng nakaupong administrasyon ngayon. Pumapayag kayo eh. Kaya kayo ay kasamang mananagot sa sambayan ng Pilipino pagdating ng araw. Pagsisingilin na kayo at tutuusin na kayo. Kung kami lang nasa pwesto ninyo, di nagawa na namin yan.
kung ito ngang wala kami sa pwesto at hindi naman kami ang dapat na unang nagsasalita sa front line. Kayo dapat yun dahil kayo ang mga merong pananagutan, merong mandato ng sambayan ng Pilipino. Hindi nyo magawa eh. Inutil kayo. Mga kaibigan, ayaw nyo pang aminin, matagal na kayong inutil. Sabi ko nga sa inyo, inuunti-unti nga tayo eh. Hindi pa kayo kumilos. Ang dami niyong ginawang investigasyon. Ano nangyari? Inimbestigaan niyo yung pastillas, may nangyari ba? Yung pastillas, wala yun. Yun kumbaga katakawan lang ng mga hayop na yan sa immigration. Yan sila pisngi. Mga magnanakaw lang yan. Wala yan. Walang pagmamahal sa bansa yan. Ang iniisip lang ng mga demonyong yan, pera, dyan sa immigration. Mga kaibigan. Kayo, senador kayo ng bayan, Senador kayo ng Republika ng Pilipinas. Inimbestigahan ninyo yun. Saan nyo tinoon? Dinivert nyo Diversionary tactic yung investigasyon nyo. Nag-imbestiga kayo sa corruption lang. Pero ang pinakamatindi ron, alin? Yung visa upon arrival. Ni wala man lang kayong ginawa. Wala man lang resolusyon para ipanawagan sa administrasyon na bawiin ninyo yan. Meron ba kayong ganong ginawa? Wala. Kaya nakapasok dito na nakapasok pagka may pogo, anya gano'n. Tapatan na tayo. Marami sa inyo nakinabang sa mga nagpapatakbo ng pogo. Sino ba nagpapatakbo ng pogo? Pinakamalaking pogo. Hindi ba yung inimbestigahan ninyo sa pagnanakaw ng pera sa Bangladesh, si Kim Wong, ang nasa likod ng malaking pogo dito sa Pilipinas? Inimbestigahan nyo rin yun doon sa ninakaw na pera sa Bangladesh Siya ang lumilitaw na mastermind doon hindi ba binaliktad nyo pa? Ginawa nyo pang dakila siya. Siya pa naging dakila. Isipin ninyo yan. At ang ipinakulong nila yung manager lang ng bangko. Inabsuelto lahat ng mga naghati-hati doon sa pera. Lalo na si Kimong, yung pinaka-principal na siya ring nasa likod ng mga pogo ngayon. Nagkukunyari pa kayo Yan ang napala ninyo. Hindi ninyo alam, mawawalan kayo ng sarili ninyong bansa. Dadating din ang oras. Kaya lang, marami na kayong ipinahamak. Hindi ba? Siyempre, inimbestigaan yung katiwalian sa immigration. Ang pinakamalaking kalokohan, yung visa upon arrival. Sipin mo yun. Visa upon arrival, tourist. Pagpasok dito, pwedeng magtrabaho? Illegal? May nahuli ba? Wala. Dito na lang kukunin pag nagtatrabaho na. Yung iba, TNT pa. Sipin mo, binibigyan ng working permit ng Department of Labor. Ini-issuehan ng visa na pwedeng magtrabaho ng immigration. Pag nandito na, nakapasok bilang turista, magagawa mo ba yan sa kanilang bansa? Nung una, di ba niloloko pa tayo? Merong mga Pilipino ron sa China nagtatrabaho ron Kaya mabait sila sa China. Yung mga Pilipino ron. Yung mga Pilipino ron, pumunta ron ng legal ang dokumento. Kung nagtatrabaho Karamihan doon, teacher.
at saka mga entertainer. Illegal silang pumasok doon, di naman illegal eh. At yung trabaho nila ron, di naman sugalan eh, na illegal. Legal ang trabaho nila ron, legitimate ang kanilang pagtatrabaho doon. Oh, mga kaibigan, dito, illegal. Tapos pag Pilipino ka, taga-Amerika ka, dahil lang dito kay Bato de la Rosa, na tinanggalan ng visa ng Amerika, abay ipinagpalit na ang kapakanan ng sarili niyang mga mamamayan na naninirahan din sa Amerika. Oh. Hindi ba? Pagka Pilipino, kailangan Philippine passport. Pag walang Philippine passport, hindi pwede. Anong yun? Anong kalukuhan yun? May kumuwestiyon ba sa inyo? Oh, bakit ginagawa yun? Katulad ng sinasabi ni Gordon. Gusto niya paligayahin ang China ni Presidente Duterte. Gusto niya maging maligaya mga inchik dito. Pati si Xi Jinping. Mga kaibigan, may ginawa ba kayo? Wala kayong ginawa eh. Ngayon lang kayo nagsisipagsalitaan eh. Kung wala pang iilan na tumitindig, di ba kayo nahihiya doon sa mga bata na nagpunta doon sa West Philippine Sea para i-assert ang ating sovereignty? Mga kabataan, babae pa. Mga kaibigan, yun dapat ginagawa ng mga nasa gobyerno na hindi ginawa ng mga bata upang ipakita nila na may mga Pilipinong hindi papayag, mga kaibigan, na basta na lamang aangkinin ang ating mga teritoryo at babastusin tayo, sasalaulain tayo. Hindi ba? Alam nyo, sa totoo lang ho, napakahirap maging Pilipino. Napakahirap na. Yun ang nangyari sa atin sa loob ng nakalipas na 4 na taon. Naging napakahirap na maging isa kang Pilipino. Mga kaibigan, sipin mo, wala kang mukhang maiharap kahit kanino. Kahit kaninong bansa. Sinira nila ang dignidad ng isang Pilipino, ng bawat Pilipino. Binaboy tayo sa loob ng 4 na taong nakalipas. Mga kaibigan, binaboy ang ating pagkamamamayan at ang ating mga pagkatao. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam nyo, sa totoo lang wala naman. May hangganan ng kakayahan din natin, di ba? Pero sila, malalawak ang kakayahan nila, mga senador. Di ba? Na wala naman nagawa. Kasi natatakot sila na mawawalan sila ng pakinabang. Sarili lang nila, iniintindi nila Kunyari lang yan, mga salita. Wala nang naniniwala Discredited na ang lahat ng nasa gobyerno ngayon. Sa totoo lang, sa buong mundo, merong balita kong ulo lang yung nabasa ko Wala na Ang kredibilidad ng mga gobyerno ngayon sa mundo, wala na Di ba tayo mga Pilipino, sanay tayong magtiis Di ba?
Oh. Sabi ko nga sa inyo, Alin, ang swerte ng administrasyong ito. Bakit to? Kasi ang mga Pilipino, nasubok na yan eh. Sa maraming pagkakataon eh. Hanggat merong naiulam kahit na ulo na lang ng tuyo, hindi niya bibitawan yun. Yung ulo ng tuyo. Ipagpapalit niya yun sa kanyang kalayaan, katulad ngayon. Makain pa ng tuyo eh. Ulo ng tuyo. Hindi niya ipagpapalit yun para ipagtanggol niya ang kasarinlan ng kanyang bansa. Hindi niya iniisip yung ibubunga nitong kabuktutan ng inchik dito sa Pilipinas na gustong gawin na pinapayagan ng kasalukuyang administrasyon. At ipinauubaya na lang sa atin. Sabi ko nga, we are on our own. Wala na eh. Hindi na tayo pwedeng ipagtanggol ng gobyerno. Pinagtapat na nga eh. Ano pa asahan natin dyan? Tayo na lamang, mga Pilipino, sa ating sarili, ang pwedeng manindigan, magsalita. Baka sakaling yon ang paraan para pakinggan tayo ng nakaupo sa gobyerno. Hindi na sila nakikinig. Bakit? Kasi watak tayo. Kasi divided tayo. Hindi nila kailangan pakinggan ang tunay na opinyon. Hindi nila kailangan, naniniwala sila na hindi nila kailangan ang anumang pagsisiwalat ng damdamin ng isang Pilipino. Hindi nila kailangan yan. Bakit? Walang mangyayari. Alam nila eh. Kahit nga aminin, walang mangyayari, di ba? Kaya napakaswerte ng administrasyong ito. Dahil sa mga Pilipino na ultimong ulo ng tuyo ay hindi kayang bitawan para ipagpalit sa kanyang dignidad bilang isang Pilipino. Sino pa rito may dangal na Pilipino? Sabihin nyo nga sa akin. Ultimo mga jeepney driver, inalisan na ng dangal yan lahat. Wala na. Wala na tayong natitirang dangal. Ang hirap makiharap ngayon sa ibang mga ibang mamamayan ng ibang bansa. Sipin ninyo, ano yung pagmamalaki mo bilang isang Pilipino? Hindi ka tulad nung araw, may pagmamalaki mong Pilipino ka talaga. Hindi ba? Kahit patay gutom ka, pwede mo ipagmalaking Pilipino ka. Sapagkat ang mga Pilipino nung araw ay marunong magtanggol sa kanyang bayan. Marunong magmahal sa kanyang bayan. Ngayon, wala na yan eh. Mga kaibigan, diyan swerte itong administrasyon. Alin, yung federalismo, kung matuloy yan, mga kaibigan, hindi na kasalanan nitong mga nagtutulak yan. Kasalanan na yan nating mga mamamayan. Kasi, hindi na tayo gumagalaw. Di ba? Wala na tayong ginagawa. Pero kung ang mamamayan, malakas yan, hindi tayo divided, kaya hinihimok natin, magkaisa tayo, yun lang ang tanging paraan. Para sila magbago ng kanilang pasya sa kanilang mga pinaggagawa. Mga kaibigan, sino matatakot sa atin? Sinong re-respeto sa atin? In-check? Nasaan mo? Alam na nila eh. Sipin mo, mismong presidente nagsasabi, wala siyang, inutil siya. Tayo, magre-reflect sa atin yun, yung respeto, yung dignidad nating mga Pilipino, nasa na? Di ba? Lahat yun, ipinlas niya sa inodoro eh. Mga kaibigan eh. Para lamang sa kapakanan ng inchik eh. Yan ba? Gusto mo maging
klase ng pagkatao mo bilang isang Pilipino? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alain nyo, may kwento itong isang food delivery driver na nagngangalang Carlo Marte Clarissa na maghahatid sana siya o pipick up sana siya ng order bilang food delivery. Hindi niya inaasahan, maaabala siya dahil sa pagtulong sa isang artista na nagngangalang si John Regala. Ito, nakilala ito, di ba? Ano ito? Astig din ito, di ba? Yung mga kriminal ang labas nito, mga kaibigan, ngayon, napansin daw niya na itong hindi niya muna kilala nung una, na mukhang may sakit, isang lalaki. Mga kaibigan, humingi ng tulong sa kanya. At doon niya nakilala na ito pala si John Regala. Ito pala si John Regala, may sakit na cirrhosis of the liver. Cancer yun sa atay. Nakatira pala ito ngayon dyan sa isang lugar dyan sa Pasay 183. Ang sabi, ang kwento kung ba't siya nagkaroon ng cirrhosis, hindi naman daw siya umiinom, pero nagdodroga siya, di ba? Hindi niya kinuwento yun. Ngayon, nagtataka ako, matagal ito naging miyembro ng ang dating daan ni Eli Cuyucot Soriano, di ba? Mga kaibigan. Ba't hindi yata natutulungan ito ng grupo ni Sorianing, mga kaibigan? Ni Eli Cuyucot Soriano. Ito mga hinduropot na ito, kung saan nagte-text kung saan may makuwang number na makakarating sa akin, mga kaibigan, doon sila nagte-text. Mga gago. Yan si grupo ng dating daan ni Bad Eli Soriano at saka ng pamangkin niya, si Daniel Cuyucot. Daniel Rason, Ang sabi ni Daniel Rason, si Moises daw ay King of Egypt. King of Egypt, si Moises. Naging King of Egypt ba si Moises? Si John Regala po, tinutulungan pala to ng minumurang relihiyon ni Soriano ng Iglesia ni Cristo, tumutulong pala dyan. Ayun, mga kapatid yata sa iglesia. Pero ang tagal nito naging datindan, ba't di natulungan ito? Ni Eling Cuyucot Soriano. Alam ba kung paano mangaral si Eli Soriano? Ganito, pakinggan mo Ganito mangaral si Eling Cuyucot Soriano Pina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Mga kaibigan, lintik din to si Eling Cuyucot Soriano, Nangangaral, isipin mo ganito, ang pinangangaral mo. Mabuti wala pa si Moka noon, kundi kasali dito yun, Valencia, Estela Suarez nagbuburles,
si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis. Si Kirina landi pa, hubot-hubad nagbobomba. Walang yan buhay ito. Oh, tagal niya, no? Si John Regala, do sa grupo na yon, Datindaan. Oh, mga kaibigan. Buti pa si ano eh. Yung si Dinky Do. Dinky Do ba yun? Yung nanay nagdadala ng talent nung araw sa amin. Anak ni Juan. Ni Dinky Do. Ha? Oh, mayabang din yun eh. Yung anak nahuli sa marijuana, sangkaterbang marijuana, nahuli diyan sa Quezon City. Oh, di ba? Akalain mo tapos binigyan ng award ni Soriano, ulirang pamilya. Paano hindi mangyayari? Pakinggan naman ninyo kung mangaral si Soriano. Pina Valencia, Estela Suarez nagbuburle, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis. Si Kirina landi pa, hubot-hubad nagbobomba. Saan kayo nakakita ng religious leader ganyan? Sa TV niya sinasabi yan, no? Mga kaibigan, no? Kinakanta niya yan. Doon sa programa nila sa television. Oh, ito si John Regala. Ha? Nag-iisa na sa buhay. Tinakwil na pala ng kanyang pamilya ito. Ha? Gusto pa niya makapagtrabaho. Paano ka magtatrabaho? Matindi yung karamdaman niya, di ba? Cirrhosis of the liver. Wala na yun eh. Hindi naman tayo umusga, pero sana gumaling, di ba? Mas gusto natin gumaling eh. Alam niyo naman tayo, mga kaibigan, tutol tayo dun sa mga ganito, mga mamatay yung ganon, di ba? Mas gusto natin buhay. Oh, kasi hindi man tayo may hawak niya ay natin pangunahan eh. Hindi raw siya sanay na nanghihingi. Sanay daw siya tumulong. Ngayon, gusto niya raw maghanap buhay. Yung ang iba ngayon, wala nang hanap buhay eh. Paano ka maghanap buhay ngayon, di ba? Na mahirap po, mga kaibigan eh. Pagka yung nagkaroon tayo ng karamdaman, lalo pa sa panahon ng pandemya, malungkot, di ba? Malungkot ang kalagayan ngayon nitong si John Regala. Ganyan talaga. Alaman tayo maitutulong dyan. Una, di man natin kilala yan, di ba? Baka pag nagbigay ka dyan pagtawanan pa ibibigay natin, di ba? Oh. So, kung saan tumulong pagkain ganyan mga tao ito si OG Diaz naman, hinahamon po itong IBP, Integrated Bar of the Philippines, na gawa ng aksyon o gumawa ng aksyon laban daw dito kay Attorney Ferdinand Chupacio. Natatandaan ninyo yung pambabastos nito kay Angel Locsin. Bastos mayabang na bastos. Mga kaibigan, ang sabi niya, yung showdown ni Angel sa GMA7 ay pinamagatang lobo, kaya daw lumobo. Di ba tumataba yung katawan ni Angel ngayon? Siguro si Ferdinand Chupacio, pag nagsusuklay ito, hindi nakaharap sa salamin mga kaibigan Hindi niya nakikita yung mukha niya kung kakantsawan mo. Nakita niyo na ba si Chupacio? Yung sinturera ng pantalon hanggang dibdib. Parang kutong busog din ito na maliit na. Sana kundi siya mukhang ogor, mga kaibigan. Kaya lang, itong si Ogie Diaz, pinagtatanggol naman niya si Angel. Wala namang ginagawa masama yung tao. Masama bang magsalita ang tao?
Nainggit siya eh. O kaya, gusto niya patulan siya para pag-usapan siya. Walang magawang mabuti ito eh sa kanyang profesyon, mga kaibigan. Ngayon, yung panawagan ni Ogie Diaz, sabi niya, pwede din po bang laitin ng ganitong miyembro nyo? O kunwari, sabihin ko wag siyang magbublo dahil baka mapagkamalan siyang gasolito. Okay lang po ba yun? Ay wag na lang, kastiguhin nyo na lang po ang bastos nyong miyembro. Otherwise talaga lang tinotolerate nyo ang ganitong uri ng abogado. Hindi naman magaling na abogado si Topacio eh. Mga kaibigan eh. Nananalo yan sa kaso hindi dahil sa galing. Alam nyo na kung bakit. Alam nyo naman ang kalakaran sa mga husgado ngayon, di ba? Kailangan may pampadulas, di ba? Para ka manalo sa kaso. Yun ang style nito, mga kaibigan. Ginagamit nito media. Di ba? Mag-aabot ng konti sa mga taga-media, interviewin nyo nga ako. Yan. Tsaka mahilig to, magdididikit sa celebrity para sumikat siya. Di ba? Para masalinan siya ng popularidad. Diyan siya nangihingi ng popularidad eh. Pero wala ho ito. Walang binesa ito. Di ba? Si Topacio. Ang dapat lang, merong maghain ng formal ng reklamo sa Supreme Court, di ba? Supreme Court naman uutusan ng Integrated Bar of the Philippines para umaksyon, di ba? Yung mga ginagawa nito, tinuturo ko lang sa inyo paraan. Ang dapat diyan sa mga ganyang abusado, hindi abogado na tawag diyan, abusado na eh. Yung mga inaabuso yung kanilang yung kanilang pagiging abogado, pwede nyo sampahan yan ng complaint sa Supreme Court. At bahala Supreme Court kung yan ay ipapasa nila sa Integrated Bar of the Philippines, mga kaibigan. Binabati ko nga pala ulit si Kuanho, sandali si Father Joseph Fidel Rura ng Malolos Cathedral sa Malolos, Bulacan. Magandang gabi po sa inyo, Father Joseph Fidel Rura ng Malolos Cathedral. Sabi naman nagpadala ng mensahe sa atin si Calaguas Tolentino ng Australia. Kasi may balita ngayon, sa Australia bigla na namang tumaas ang bilang ng dumami na naman itong kaso ng COVID. Sabi niya, tama po kayo pag naririnig ko sinasabi niyo na sa Pinas, nagluwag agad ng maaga kaya tumaas pa ang bilang na may sakit na COVID. Tayo nga nagsasabi niyan eh. Diba? Napapakinggan niya rin yun. Totoo po, dito rin nagluwag na sila. Akala siguro nila makontrol na nila. Muling dumami at nag-total lockdown sa Melbourne. Kumalat sa Sydney at ngayon sa Queensland State. Nagluwag sa mga restaurant doon, kumalat at sa iba't ibang establishment, shopping center po. Second wave po ito. Mag-lockdown, close ang border namin sa Saturday sa state ng Sydney, New South Wales. Ayan po mga kaibigan. So dito po luluwagan daw, di ba? Magpapabukas na ng ilang mga establishmento. Sige, matigas ang ulo nyo. Basta kami hindi lalabas. Kayo na lang ang lumabas, di ba? Mga kaibigan, wala namang indikasyon na may solusyon ng gobyerno. Wala rin naman sinasabing solusyon ng gobyerno, di ba? Ang tangi lang nilang
inaasahan pala, lumalabas, kung makakaimbento ang China ng bakuna. At may pangako daw si Xi Jinping na bibigyan tayo, unahin tayo ng magiging priority itong Pilipinas. Kayo na lang din ang magpabakuna sa China, di ba? Sapagkat makaimbento man yan, di ako magpapabakunan yan kung galing China. Baka yan pa ikamatay natin, mga kaibigan. Ano tayo, guinea pig, testingan, mga kaibigan. Ito naman pala si Cayetano raw, si Cayetano Caldero. Gumagamit pa ng Biblia ngayon. Para maging kapanipaniwala siguro siya, di ba? Lahat gagawin yan eh. Ginagawang deodorizer yung Biblia eh. Gusto ko lang malaman ni Cayetano na dapat niya malaman, ultimo si Satanas at ang mga demonyo, sumisitas din ng talata sa Biblia yan. Pinapaalala ko lang Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!